Oktubre, taong 2023, naganap ang isang eskandalo sa isang bahay sa Bulacan. Noon ay mahimbing na natutulog ang isang ginang, ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, bigla na lamang itong naalimpungatan at nagising matapos makaramdam ng mabigat na nakapatong sa kanya habang nakahiga sa loob ng silid. Pagmulat ng kanyang mata, agad niyang namukhaan ang isang pamilyar na lalaki, ngunit bago pa siya makasigaw, naramdaman niya ang isang matigas na bagay na tumama sa kanyang ulo. Paggising niya ay nakita niyang wala na siyang saplot pang ibaba at nakaramdam din siya ng pananakit na agad nagbigay ng alarma sa kanya. Nangyari ang lahat ng yon sa tahanan ng pamilya Kapulong, kung saan matagal nang umiiral ang tensyon na hindi napapansin ng mga kapitbahay. Doon nakatira ang 22 taong gulang noon na si Edgar Kapulong, isang construction worker na maagang huminto sa pag-aaral upang makatulong sa gastusin sa bahay. Bata pa lamang siya nang mawalan siya ng ina matapos itong mamatay sa isang aksidente habang nagtatrabaho sa ibang bansa noong 2014. Matapos ang pangyayaring yon, naiwan siyang kasama ng kanyang amang si Benji Kapulong, 43 years old. Sa mga unang taon matapos mawalan ng asawa, sinubukan umano ni Benji na itaguyod ang kanilang buhay. Ngunit habang tumatagal, unti-unti siyang nalulong sa alak at bisyo. Madalas siyang walang trabaho at nagiging mainitin ang ulo sa loob ng bahay. Dahil sa kahirapan, hindi na ipagpatuloy ni Edgar ang pag-aaral. Sa murang edad, napilitan siyang magtrabaho bilang laborer sa mga construction site upang may maiambag sa kanilang gastusin. Halos minimum wage lamang ang kanilang kinikita at madalas ay hindi sapat para sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Noong 2021, kasagsagan ng pandemya, nagkaroon ng bagong kinakasama si Benji. Ito ay si Edelisa Maglipon, 39 anyos, isang dayo sa kanilang lugar at wala ring anak. Sa simula inisip ni Edgar na baka mas naging maayos ang kanilang buhay dahil may bagong taong tutulong sa bahay. Ngunit habang tumatagal, lalo niyang naramdaman na parang hindi na siya kabilang sa sarili nilang tahanan. Ayon sa mga nakakakilala sa pamilya, madalas mapagsabihan si Edgar ng kanyang ama tungkol sa maliit niyang inaiaambag sa gastusin. Kahit pagod na sa maghapong trabaho, madalas pa rin umano siyang nakakarinig ng mga salitang walang pakinabang at palamunin. Maging si Edelisa ay naging mailap din sa kanya. Nagagalit ito tuwing hindi agad nakakaigib ng tubig si Edgar o kapag walang panggatong na magagamit sa bahay. Minsan ay napapagalitan siya kapag gumagamit ng mga appliances, electric fan o nanonood ng television matapos umuwi mula sa trabaho. Unti-unting naipon kay Edgar ang sama ng loob. Sa labas ng bahay, tahimik lamang siya at bihirang magsalita tungkol sa kanyang nararamdaman. Ngunit ayon sa ilang nakakakilala sa kanya, madalas na siyang umiiwas umuwi at mas pinipiling magtagal sa trabaho o makisama sa mga kaibigan. Habang lumilipas ang panahon, lalong lumalalim ang distansya sa pagitan niya at ng kanyang pamilya. At hindi nila alam ang matagal ng galit at kahihiyang kinikimkim ni Edgar ay unti-unti nang nagtutulak sa kanya sa isang desisyong sisira sa kanilang buhay. Sa kabila ng hirap ng kanyang pinagdadaanan, may isang taong naging malapit kay Edgar. Noong mga panahong yon, ang kanyang kasintahan na si Jane Briones, 20 anyos, isa siya sa ilang tao na nagbibigay kay Edgar ng pakiramdam na may nakakaintindi sa kanya. Kaya naman isang gabi noong taong 2023, nagpasya siyang dalhin ang kasintahan sa kanilang bahay upang ipakilala ito sa kanyang ama at kay Edelisa. Simple lamang ang naging hapunan. Nasa maliit silang mesa habang sabay-sabay na kumakain. Sa simula ay tahimik ang lahat at normal naman ang usapan.
Ngunit habang tumatagal, muling napunta kay Edgar ang usapan tungkol sa pera at trabaho. Ayon sa testimonya, kalaunan nagsimulang pagsabihan ni Benji ang anak sa harap mismo ng nobya nito. Sinabi umano nitong wala pa ring direksyon ang buhay ni Edgar at maliit lamang ang naitutulong nito sa pamilya. Kahit matanda na kaya't mabuting pag-isipang mabuti ni Jane ang kanilang relasyon. Unti-unting natahimik ang buong mesa. Habang nagpapatuloy ang mga salita ng kanyang ama, pilit lamang yumuyuko si Edgar at hindi nagsasalita. Ramdam umano ng kanyang nobya ang tensyon sa loob ng bahay habang tahimik ding nakikinig si Edelisa sa gilid at pilit na ipinagtatanggol ang kasintahan. Hindi na natapos ni Edgar ang pagkain. Makalipas ang ilang minuto, umalis siya ng bahay kasama si Jane. Gayunpaman, naging malaking epekto ang iniwang kahihiyan ng gabing yon kay Edgar. Labis niyang dinamdam na mismong sa harap ng taong mahal niya siya, ipinahiya ng sariling ama. Pagkatapos ng pangyayaring yon, nagsimula ng maging mailap si Edgar, maging sa kanyang kasintahan. Bihira na siyang mag-reply at madalas na niyang iwasan ang pakikipagkita rito. Hanggang sa kalaunan, tuluyan ding natapos ang kanilang relasyon. Makalipas ang ilang linggo, lalo pang naging mailap si Edgar kapulong sa kanyang pamilya. Madalang na siyang makita sa bahay at halos wala na rin siyang direktang pakikipag-usap sa kanyang ama at madrasta. Gayunpaman, hindi nawala sa isip niya ang galit at kahihiyang matagal niyang kinikimkim. Isang araw noong October 2023, nalaman ni Edgar na wala na ang kanyang amang si Benji dahil dumayo umano ito sa kabilang bayan para makipagsabong. Tanging si Edelisa lamang ang naiwan sa bahay ng tanghaling yon. Bandang tanghali, bumalik si Edgar sa kanilang bahay. Ayon sa naging investigasyon ng pulisya, hindi naghinala si Edelisa nang makita ni Edgar na pumasok dahil miyembro pa rin naman ito ng kanilang pamilya at dati ring nakatira roon. Pagkatapos ng ilang minuto, pumasok si Edelisa sa kanyang silid upang magpahinga habang si Edgar naman ay nananatili sa loob ng bahay. Hindi nagtagal, nagising si Edelisa nang makaramdam ng tila mabigat na nakapatong sa kanya. Sa una, inakala niyang ang asawa niyang si Benji ang umuwi mula sa trabaho. Ngunit agad siyang nabahala nang makita si Edgar habang nanlilisik ang mga mata at pilit siyang hinahalikan sa kanyang leeg. Bago pa siya makasigaw, hinampas umano siya ni Edgar ng matigas na bagay sa ulo dahilan upang mawalan siya ng malay. Dito na umano isinagawa ni Edgar ang isang bagay na labag sa pagitan ng kanilang relasyon bilang kanyang ikalawang ina. Ayon sa naging salaysay ni Edelisa sa mga investigador, nang magising siya ay wala na siyang saplot at nakaramdam na siya ng matinding sakit sa kanyang katawan. Halos hindi siya makatayo habang pilit na inuunawa ang nangyari. Agad siyang lumabas ng bahay upang humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Kasama ang ilang kakilala ay agad silang nagtungo sa pulis upang mag-file ng reklamo. Agad naman siyang isinailalim sa medical examination upang makuha ang mga ebidensyang maaaring magamit sa kaso. Doon nakumpirma ng mga doktor na may mga senyalis na pananakit at puwersahang ginawa laban sa kanya. Nang makarating kay Benji, ang nangyari ay naghalo ang kanyang galit at hinagpis ang kanyang naramdaman. Samantala, agad namang tumakas si Edgar matapos ang insidente. Ayon sa pulisya, hindi na siya bumalik pa sa kanilang bahay at pinaniniwala ang nagtago sa ibang lugar upang makaiwas sa pananagutan. Mabilis na kumalat sa kanilang barangay ang insidente. Marami ang hindi makapaniwala lalo na ang mga nakakakilala kay Edgar. Wala umano sa kapasidad nito ang gumawa ng ganoong bagay. Gayunpaman, desidido si Edelisa at Benji na mahanap ang kanilang anak at mapanagot sa kanyang naging kasalanan. Agad namang nagsimula ang operasyon ng pulisya upang mahanap si Edgar. Naging mailap ito sa kamay ng batas. Ayon sa investigasyon, palipat-lipat umano si Edgar ng tinutuluyang lugar upang hindi agad matunton.
Minsan ay nakikituloy siya sa mga kakilala sa construction site at kung minsan naman ay sa mga barracks ng mga trabahador sa ibang bayan. Sa loob ng ilang buwan, patuloy na nakipag-ugnayan ng pulisya sa kanyang mga kamag-anak, dating katrabaho at mga kaibigan upang malaman kung saan siya maaaring nagtatago. Ilang beses din umano siyang muntik matunton. Sa isang pagkakataon, nakatanggap ng impormasyon ng mga otoridad na nakita si Edgar sa Nueva Ecija. Ngunit pagdating nila sa lugar na yon, ilang oras na pala itong nakaalis dahil natunugan niya ang pagdating ng otoridad. Habang tumatagal, lalo lamang lumalakas ang kaso laban sa kanya. Patuloy na nakikipagtulungan si Edelisa sa mga investigador habang unti-unting nakukumpleto ang mga ebidensya mula sa medical examination at iba pang bahagi ng investigasyon. Makalipas ang ilang buwan ng paghahanap, may isang impormanteng lumapit sa mga otoridad. Ayon sa impormasyon, nagtatrabaho umano si Edgar sa isang construction project sa Pampanga at nakikitira sa isang barracks kasama ang ilang laborers. Agad na ikinasa ang surveillance ng pulisya upang tiyaking naroon nga ang suspect. Madaling araw nang isagawa ang operasyon, tahimik na pinalibutan ng mga otoridad ang barracks habang karamihan sa mga trabahador ay natutulog pa. Nang pasukin nila ang silid na tinutukoy ng impormante, doon nila nadatnan si Edgar. Hindi na umano ito pumalag ng arestuhin. Matapos ang ilang buwang pagtatago, tuluyan ding natapos ang pagtakas ni Edgar kapulong mula sa batas. Matapos maaresto sa Pampanga, agad na dinala si Edgar sa kustodiya ng pulisya upang sumailalim sa investigasyon. Isa sa mga unang isinagawa ng mga otoridad ay ang pagkuha ng kanyang DNA sample upang ikumpara sa mga ebidensyang nakuha sa medical examination ni Edelisa. Makalipas ang pagsusuri, lumabas na tugma ang resulta. Dahil dito, lalo pang lumakas ang kaso laban kay Edgar habang naghahanda naman ang pamilya para sa pagdinig sa korte. Sa mga sumunod na buwan, isa-isang inilahad sa hukuman ang mga ebidensya at testimonya. Kaugnay ng nangyari noong October 2023, kabilang dito ang naging salaysay ni Edelisa, ang resulta ng medical examination at ang DNA findings na direktang nagturo kay Edgar bilang responsable sa krimen. Sa pagdinig, lumabas din ang matagal ng tensyon sa loob ng pamilya Kapulong. Nabanggit sa korte kung paano maagang napilitang magtrabaho si Edgar matapos maulila sa kanyang ina at kung paano naging magulo ang kanilang buhay nang malulong sa bisyo ang kanyang ama. Inilahad din ang madalas na sigawan, masasakit na salita at paulit-ulit na pamamahiya na umano'y matagal nang dinadala ni Edgar. Gayunpaman, nilinaw ng hukuman na walang anumang galit o sama ng loob ang maaaring maging dahilan upang gawin ang isang krimen. Ayon sa korte, may iba't ibang paraan upang humingi ng tulong o lumayo sa sitwasyon. Ngunit hindi kailanman magiging tama ang pananakit at paggawa ng mali laban sa kapwa. Sa huli, napatunayang may sala si Edgar Kapulong. Pinatawan siya ng parusang prison mayor na aabot sa 12 taong pagkakakulong. Ayon sa desisyon ng korte, maaari pa itong mapababa kung magpapakita siya ng pagbabago at maayos na pag-uugali habang nasa loob ng bilangguan. Sa barangay, kung saan nangyari ang insidente, matagal ding pinag-usapan ang kaso ng pamilya Kapulong. Para sa marami, naging mabigat itong paalala kung paano maaaring mauwi sa trahedya ang matagal na galit, pananahimik at kakulangan ng pag-unawa sa loob ng isang tahanan. At sa huli, iniwan ng kaso ang isang mabigat na mensahe na ang pamilya ay dapat lugar ng pag-aaruga at pag-intindi, hindi ng sakit, galit at takot na maaaring humantong sa pagkawasak at paghihiganti.